depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Definitely. Isa sa mga pinakaituturo ko ngayon, yung pinakasagradong teknik upang isipin ka ng ex mo nang walang sawa, nang walang tigil, at nang walang katapusan. Possible ba ito? Siyempre, hindi. Yun yung naiisip mo. Parang hindi naman yata posible yan. Niloloko mo na naman ako, coach. Hindi. Actually, sobrang possible niya. Ang kailangan lang natin gawin ay ito lang. Dahil 100% mag-work ang technique na to, basta ganito ang gagawin mo. Okay? So, in my experience, kadalasan na-encounter ko sa mga clients, kadalasan to, lagi silang takot na yung ex nila is hindi nila bigyan ng peace of mind. I will tell you the truth kung saan ka nagiging mali. Ito ang pinaka-major mistake mo. Lagi mong binibigyan ng peace of mind ng ex-partner mo. Lagi mo siyang binibigyan ng validation, lagi mo siyang binibigyan ng kapayapaan sa isip, lagi mo siyang binibigyan ng katunayan, katibayan na mahal mo siya. Lagi mo siyang ina-assure, binibigyan mo siya ng reassurance na faithful ka, nandyan ka lang, tapat ka sa kanya, loyal ka sa kanya, at handa kang ibigay ang buhay mo para lang sa kanya. Yung mga ganong style, kapag ganun ka sa ex-partner mo, syempre magkakaroon niya ng kapayapaan sa isip. Okay. Mahal na mahal naman pala ako nito. Yun yung unang-una niya maiisip. Kumbaga magkakaroon siya ng ganong konklusyon na sobrang love mo siya to the highest level na love na meron ka, to the point na talagang i-give up mo lahat para sa kanya. Syempre ramdam niya yun. And because of this peace or kapayapaan, dahil sa binibigay mong kapayapaan na yan, nawawala yung atraksyon. Hindi kasi tumutubo yung attraction sa kapayapaan. Tumutubo ang attraction sa isang constant thinking. At tandaan nyo, kapag payapa ang mga bagay-bagay, hindi tayo nag-iisip. I will give you an example. Like for example, marami kang pera today. Kapag marami kang pera today, tapos tomorrow, walwal is real lang, di ba? Kumbaga, bukas ng umaga, walwal na lang. Marami kang pera ngayon eh. Pero kapag wala kang pera ngayon, bukas ng umaga, sigurado, gagawa at gagawa ka ng paraan para lang kumita ng pera. Ibig sabihin, yung mind mo, nagwo-work siya, na-activate siya, kasi nabibigyan ka ng pressure to move forward. Nabibigyan ka ng pressure for that propaganda. Parang pinapagalaw ka ng stress mo or pinapagalaw ka ng anxiety mo. At sobrang simple lang para pabalikin si ex sa'yo. Kailangan mo lang siyang wag i-assure at bigyan mo siya ng anxiety. Imbis na peace of mind ang ibigay mo sa kanya, kapayapaan na nandyan ka lang, paborito ka niya, at binibigyan mo siya ng validation at assurance, bigyan mo dapat siya yung opposite ng peace. Dahil kapag binigyan mo na yung kapayapaan yan, kapag binigyan mo ng kapayapaan yan, believe it or not, hindi papayapa yan. Hindi papayapa yan pagdating sa'yo. Pag binigyan mo ng kapayapaan yan, GG ka sir, GG ka ma'am. Kumbaga, payapa na siya, alam niyang nandiyan ka lang eh. Pero once na binigyan mo siya ng anxiety, pindutin mo yung anxiety na yun, i-press at i-press mo yung anxiety na yun, tignan mo ang mangyayari. Hahabul at habuling ganyan ng walang sawa. Ngayon, bakit ko nasasabi ito? Isa kasi sa mga pinakapangmalakasan na technique na ginagamit ko to get their excess back na mga clients ko, pinipress ko yung anxiety nung ex ng kliyente. Talagang pinipindot ko yung anxiety niya. Talagang yung anxiety nung ex ng kliyente ko, pinipindot ko ang anxiety niya. Pinano-no contact rule ko siya. Iba't ibang technique. Meron kasi tayong push and pull, no contact. Iba-iba yung way of approach ko. Pero kahit anong approach ang gamitin ko, it is always working. Why? Kasi sa sobrang simple lang ng ginagawa kong technique, I'm just doing the push and pull and plus no contact rule. Ganun ko siya ginagawa. Kumbaga, yung anxiety nung ex ng kliyente ko, pinapalala ko lang. Lagi niyong tatandaan, kapag walang anxiety, kapag hindi nai-stress sa'yo ang ex mo, huwag kang umasang hahabulin ka niya. Ang kailangan ibigay sa ex mo ay stress
Anxiety, uncertainty. Kailangan hindi kanya mahagilap, hindi kanya mahabol, hindi kanya mahawakan. Kailangan niyang makaramdam ng takot mula sa iyo at ito ang sagradong teknik upang isipin ka ng ex mo. Sa madaling salita, lagyan mo ng mental disorder ang ex mo. Maybe that's a little bit bad. Di ko alam pero syempre, di mo naman pwedeng lagyan ng mental disorder talaga. Pangit ng term ko, no? Ibig ko lang sabihin, isang sagradong teknik ko is bigyan mo ng palaisipan ng ex mo. Bigyan mo siya ng mabigat na anxiety para lalo kanyang isipin at lalo kanyang hindi tigilang habulin. Pero kung nalilito ka pa rin para dito, push and pull at no contact rule, give us a message sa Philippine Dating Coach for one-on-one phone call coaching sa page ko sa FB. Thanks for watching!